So good day everyone, I am Kyla Mayvitig and I will be your reporter for this chapter, the chapter 4 or the chapter 9, part 4, Philippines a century hence. So the historical context of my report is in the 19th century the Philippines remained under Spanish colonial rule, where Filipinos were denied equal rights, political representation, and meaningful participation in government. Filipinos also experienced limited educational and economic opportunities. These injustices strengthened the desire for the reforms and national unity. In biographical context, the Philippines A Century Hence was written between 1889 and 1890. Rizal had already established himself as a leading Filipino reformist after the publication of Noli Me Tangere, and then part 4 reflects Rizal's development as a historian, political thinker, and reforms advocate. So I would like to start my discussion in this question. Can a nation remain under foreign rule forever, or will there always come a time when its people demand freedom? So yun yung question ko sa inyo guys. Sa tingin nyo ba, ang isang bansa ba ay nananatili lang na sakop ng isang bansa? Ayan, at pumapayag ba sila na hindi sila nakakapagsalita ng mga rights nila, na hindi sila asakop ng sarili nilang bansa? Or may mga pagkakataon ba na yung mga tao humihingi ng kalayaan, humihingi ng rights, humihingi ng freedom? So that is my question to you. Yan, pwede nyo po yan sagutin sa inyong mga isip. But don't worry, more than 100 years ago, that is exactly Jose Rizal used na question. Talagang yan din yung question na iniisip niya para masagot yung mga arguments niya. And just so you know guys, no? Jose Rizal did not use his own emotions or kaya naman is yung personal beliefs or personal ano man niya, di ba? Jose Rizal used history, logic, and critical analysis to prove his points. So in here, it explains or this how Rizal builds his case. He begins by explaining why no colonial rule lasts forever, then discusses what might happen after Philippine independence, then the kind of nation Filipinos could become, and then finally ends with a powerful appeal to Spain. So that is the overall structure of part 4, and each sections answers the first questions na tinanong ko sa inyo kanina. So don't worry, habang tayo po ay nag-aaral ng chapter 9 last part is talagang malalaman ho ninyo yung kasagutin ninyo. Ayan, sa pag-isa-isa natin sa mga cases po na ginawa po ni Jose Rizal. So let's first talk about yung sinabi niya na no colonial rule lasts forever. So, si Jose Rizal po kasi ay talagang naniniwala siya, no? Naniniwala siya sa na, ayan, hindi forever ang pagkasakop ng isang bansa or hindi forever nasakop nito yung isa pang bansa. Okay, and he proved this argument by asking a fundamental question: can one nation permanently dominate another? So sabi niya, walang isang bansa yung talaga nagtatagal na sakop ng bansa na to na like forever, panghabang buhay. Hindi niya sakop o hindi sakop ng lahi na to yung ibang lahi ng panghabang buhay. And he proves that by using history. Ayan, pinag-aralan niya yung mga past na nangyaring pananakop ng mga bansa, naging sakupan ng mga nakaraan para ma-prove niya yung point na to. At sinabi ni Jose Rizal na dalawa lang ang pwedeng kapupuntahan ng nanakop or nasakupan na lokal. It's either foreign power expelled or native people nearly erased. So sa part nito, ito yung sinasabi niya na ayan, parang no, hindi, no. Makikita mo pa lang dun sa dalawang side niya na ang sagot na ay hindi talaga magla-last forever yung pagsakop ng bansang to sa bansang to. Dalawa lang daw po ang pwedeng kapuntahan. The first one is the foreign power expelled, and the next one or the other side is the native people nearly erased. So para mas madali nyo siyang matandaan, gumawa ako ng medyo, ano ba yan, mabilis na matatandaan niyo siya. So kapag foreign power expelled, dayuhan na palayas. At sa kabilang banda naman, yung native people nearly erased,
Yes, di katutubo, naglaho. Diba? So, dalawa lang ang pupuntahan daw. Again, is yung number one is mapapalayas yung mga dayuhan, yung mga nanakop, or mawawala or maglalaho yung mga mismong katutubo sa bansang sinakupan. So, dalawa lang daw ang kapupuntahan. Hindi siya forever na masasakop ng bansang to, yung bansang to. Okay? So, gaya ng sabi ko kanina, gumamit siya ng history. And isa sa mga examples na nakuha niya is the Carthaginians. Ayan, the foreign conquerors can be driven out. Ayan, once occupied Spain, na occupied po nila yung Spain, pero hindi rin nagtagal, no? Kahit gumamit sila ng mga maritime, talagang hindi po. Talagang na-expelled or napalayas nila yung mga dayuhan. And another one is the French occupation. In French occupation, ibang way naman. Kung dito sa Carthaginians is maritime, dito ang ginamit naman is military power, but still hindi po sapat ang military power lang para mapanatili yung permanent control nila sa bansang sinakupan nila. So literal napalayas din ho ang mga sa French. And then the last, the Moors in Spain. Ito, 7th century po ang tumagal, 'di ba? 7 years, 'di ba? Sabi nga nila, 7 years po ang nagtagal, but still hindi po nanatili ang mga Boer sa Spain. I know, sabi niya, even the longest colonial rule eventually ended. Kasi ito po ay ang the longest domination. Imagine 700 years under yung Spain. Pero still, nakuha pa rin po nila yung kalayaan nila na talagang pinatutunayan lang daw ni Jose Rizal based sa history po na yan na kahit gaano pa katagal, kahit ibinigay na yung rights nila when it comes to religion, hindi pa rin sapat yon, no? Kahit na the Spanish or the Spain being divided into small kingdoms could not make foreign rule permanent. Talagang dahil dun sa digmaan, talagang nakuha pa rin nila, napalayas nila yung mga dayuhan. On the other hand, meron din tayong example in the native people near the Aries, ayan, in the New Zealand, the New World, or yung Amerika ngayon, and the Australia. In this case, it went the other way, no? Instead of the foreign power being pushed out, the native population was nearly wiped out, and Rizal uses this as the second possible outcome of long-term foreign rule. Okay. But the question is, why this happens, 'di ba? Uh, bakit hindi pwedeng magtagal, hindi pwedeng magkaroon ng ganong span na katagal na talagang pwedeng sakupin ng bansang to, yung bansang to. So, it is because ang pananatili ng pagsakop sa isang bansang to sa napakatagal na panahon ay sumasalungat or contrary siya sa natural and ethical law ng isang bansa o ng isang tao. Kaya hindi daw talaga possible na talagang forever na sakop ng bansang to yung bansang to. Additionally, science shows a foreign element can only end in three ways. Diba kung mapapansin nyo, talagang salungat na salungat si Jose Rizal. Hindi talaga siya uma-agree na pwedeng forever. Hindi siya uma-agree na talagang panghabang buhay na yan. Gumamit siya ng history, he also used logic, even the natural and the moral laws, and now, ayan, he said that science shows a foreign element can only end in three ways. Ano ba yung mga yun? The destruction, the assimilations, or the isolations. So in the assimilation, this is the foreign power blends into the native populations and becomes one people. In these first possible outcomes, no, the colonizer and the colonized eventually merge into one single people sharing one identity. So, yun po yung assimilations. On the other hand, we have the destruction. The foreign element is defeated and driven out as history has repeatedly shown. Katulad po ng pinakita namin sa inyo kanina, di ba? Napalayas po ang mga dayuhan. Saan ba yon? Yung mga Moors, yung mga Carthaginians, tsaka yung isa pa, 'di ba? Maaring destruction ang sasapitin. Ayan, possible, isa po 'yan sa mga possible po na end based on the foreign element. And the last one is the
isolation. And here, mapapansin nyo po, it says that complete separation is impossible because it would mean total weakness and decline for the colonizer. So, sinasabi no na parang sobrang imposible naman na parang isolated tong tong nasakop mo na bansa. Ito lang ay nangangahulugan na talagang lubos ng pag-iisa kasi super isolated na, and then parang wala din siyang control, parang wala din siyang lakas. So, sa madaling salita, ang ganitong kalagayan ay magiging libingan ng mga dayuhang mananakop lang. Parang wala din silang control at talagang parang hindi siya possible. Parang hindi siya realistic na mangyayari. So, kung iaangkop yan sa ating bansa, pero that time nasa po tayo ng Spain, is malinaw ang nagiging konklusyon ng ng mga napag-usapan natin kanina. Because si Jose Rizal po ay nagbigay ng mga conditions. Ito, makikita natin dyan. He says independence becomes unavoidable. Okay ha? Please enlighten the word unavoidable. Assimilation. Filipinos are not absorbed, assimilated in the Spanish nation. Isa yan sa mga kondisyon kung bakit parang hindi mapipigilan ang pag-as ng independence or kalayaan ng mga tao. Kung ang mga Pilipino ay hindi na-absorb or parang hindi sila nagiging one sa Spanish nation. Another one is kung the colonizer don't genuinely understand or share the spirit of the Filipino people. Baka puro na lang sa kanila, puro na lang sa bansa nila. Baka hindi na shared, no? Baka yung paniniwala na lang ng Spanish ang may katotohanan. Another one is there are no equal laws or genuine liberal reforms that make both peoples forget their different races. Baka hindi na equal, baka mas angat tong bansa na to kaysa sa bansa na to. And last is Spaniards and Filipinos are not merged into one socially and political unified people free of opposing interests na nag-uumpisa ang tinatawag nila na unfair treatment. Baka iba po ang karapatan ng bansang nananakop sa bansang sinasakop. At yan po yung mga conditions ni Jose Rizal kung bakit sinabi niya na ang independence ay magiging unavoidable o hindi mapipigilan. At hindi po talaga yun mapipigilan. So, meron tayo ditong important points which said, necessity is the most powerful divinity the world knows. Kapag sinabi nating necessity, di ba, ito yung pangangailangan. Parang essential to. So, kung hindi nakukuha ng mga Pilipino yung mga ganong rights nila, yung mga ganong kalayaan nila, ibig sabihin doon na magi-start yung division. Magtatanong-tanong na yan ba, deserve ba natin yung ganito, ganyan, di ba? Kahit dito lang sa mismong, ngayon, sa panahon na to, di ba? Kapag ang isang officials, hindi niya na ibibigay yung mga service or yung mga pangangailangan natin or yung mga service or yung mga benefits na dapat sa atin, di ba napapatanong tayo na super unfair naman, bakit hindi na ibibigay yung mga dapat na sa atin? Ganon din nung panahon na iyon. Kung para kayo sa Rizal, kung hindi na ibibigay yung mga pangangailangan na nating mga Pilipino, ibig sabihin may chance na magkaroon ng division or mag-ask tayo ng kalayaan. Hindi pwedeng sabihin na dahil yung mga ibang Pilipino na pamahal na sa mga Spain, kahit yung mga tao ay natatakot na magkaroon ng gulo kapag nagkaroon ng separation, hindi sila natatakot dahil hindi po na ibibigay yung pangangailangan na gusto nila. Another one is, it is impossible to exterminate the Filipino people. Baka naman worried no na mawala lahat ng mga tao. Data already proves it's impossible to wipe out the Filipino race. At kahit na possible daw po na talagang mawala or yes, ma-wipe out yung Filipino race, ano makukuha ng Spain sa pagsisira sa isang bansa na hindi na pwedeng tirhan? Or parang, ano ba ang Pilipinas kung wala ang mga Pilipino? 'Di ba? Dahil ang mismong gumagawa ng yaman po, ay kasama rin syempre yung mga naninirahan doon. So, ang tanong dyan, imposible po talaga na ma-wipe out yung mga Filipino or yung mga Filipino
people dahil ang pinuproof po na Sir Rizal, ano ang bansang Pilipinas kung wala ang Pilipino? Tsaka bakit po mag-aaksaya ng ganun ang Spaniard or ang Spain, di ba? Anong makukuha nila? Baka mas lugi pa sila doon. Dahil ginagawa din naman nilang workers yung mga Filipinos by that time. So mas magiging useful po ang Philippines kapag andyan pa rin yung mga tao. So, kanina napag-usapan na natin yung mga rights na parang, or yung condition na sinabi ni Jose Rizal, di ba? Yung mga assimilations, yung mga equal rights, ganun. So, the question is, what happens if Spain refuses to change? Ano po bang mga possible na mangyari kung hindi pa rin babaguhin ng Spain yung pamamalakad niya sa kanyang nasasakupan, or which is the Philippines? So, ayan. Spain denies Filipinos education and freedom. Ayan, what happens pala if Spain refuses to change? So yung mga kanina, parang sabi nga ni Jose Rizal sa essay po niya, parang wala pa yan, okay pa yan, kaya ko pantiisin niya yung equal rights, parang wala pa magagawa yung mga Filipino dyan. Pero once daw po na ipagkait na sa mga Filipinos ang education and ang freedom, doon na daw po mag-i-start ng mga Filipinos, ayan, maghahanap po ng paraan kung paano sila matututo, paano sila mag-grow, paano nila makukuha yung mga pangangailangan nila. And yun po, doon daw mag-i-start na kung saan yung love nila sa Spain, yung pagmamahal ng mga ibang Pilipino sa Spain, is slowly turns into anger. Ang sabi po ni Jose Rizal. So in next part, that anger can turns into conflict. Siyempre, nagagalit na po ang mga talaga Filipino, no? So ito ang sabi niya, one side grows angry kapag ang isa ay galit, the other grows afraid. May isang galit, may isang takot. Kapag pinagbangga daw po, violence ang talagang magiging resulta nun. Diba? The government, yung mga tao, magbibigay ng mga hinanaing nila. Then the government responds with punishment and arrest. Ang mahirap pa doon, maraming taong, innocenteng taong mga madadamay. Diba? May mga tao po dyan na hindi naman talaga, or sisiraan lang, ganun din, madadamay na din sila. Even the families, naiipit po sa gitna yung mga inosenteng tao talaga. At ang mas malala pa doon, the foreign ruler make it worse. So bakit? Bakit ba mas nagiging worse dahil foreign ruler sila? In a nation with one shared race, a bad decision is blamed on one leader. Under a foreign ruler, every government action is seen as oppression by the entire colonizing race. Anger spreads to all Spanish leaders, not just one at falls. So, ang sinasabi dito, mas nagiging malala siya. Dahil, for example, ngayon sa bansa ho natin, for example, si President Bongbong Marcos is naka-agree siya sa Pax Silica. So, tayo mga Filipino, hindi tayo agree doon. So, ang isisisi natin yun kay Bongbong Marcos lang, hindi sa buong Pilipinas. Kasi, parang kalahi natin siya, Pilipino siya. So, yung blame na yun sa pamamalakad niya, isa kanya lang, sa isang tao lang, sa isang leader lang. Pero, kapag dito po sa panahon na to, or sa panahon na yon, nung pagkakataon ang Spain nang may ginawang mali, or yung kahit yung isang leader lang may ginawa sa Pilipinas, or yung mga leaders doon, hindi lang sasabihin na, yung leader na yan, nakagawa na mali. Hindi. Nagiging general po siya. Nagiging hate po natin yung mga buong mga Spaniards or mga Spanish leaders, kaya mas nagiging worse. Kaya nabibuild po yung Spain versus the Philippines. Okay? Para lang ho yung siyang cycle, ayan, no? The cycle repeats. Hindi siya matatapos hanggat walang mananalo. Diba? Yung mga tao or yung mga Filipino mag-aasa na rights ko to, bakit hindi ko nakukuha yung rights ko na ganyan? Sa pagsasalita, rights ko sa pera, sa sweldo. And then, kapag hindi po nila nakuha yun, na-denied yung rights nila, magkakaroon tayo ng resentment grows, na kung saan magagalit ang mga Pilipino. Kapag galit na ang mga Pilipino, magkakaroon na po ng conflict. Magkakaroon na po ng conflict dahil ipaglalaban po nila yung kanilang paniniwala. At tingin nila, mariresolve yung pangalan or yung problem or yung conflict na yun kapag sila ay nag-speak up, kapag sila ay lumaban. Kapag lumaban sila at nag-cause po yun ng
strength, 'di ba? Dahil kapag may pinaglalaban ka, parang nabubuo yung tiwala mo. And then kapag nabuo yung paniniwala mo, babalik na naman sila dun. Itataas na, i-raise na naman yung concern nila, tapos madedenay na naman, magagalit na naman sila, magkakaroon ng conflict, gagawa sila ng solution, balik na naman doon. Kaya nga, it's cycle repeats. Pero hindi po siya matatapos ng paulit-ulit lang. Meron at merong mananalo. Yun po ang pinaniniwalaan ni Jose Rizal. Or yun po ang base sa kanyang essay. And dito sa mga part na to, talagang si Jose Rizal is talagang convinced na sa mga pagkakataon na to, kapag hindi na ibigay yung mga pangangailangan, yung mga kalayaan, yung mga karapatan ng Pilipino, hindi malayo na humingi sila ng independence or ng kalayaan. He made sure na kung sakali man magkakaroon ng gera, magkakaroon ng malaking struggle ang mga taga-Spain. Katulad na lang ng small army in the island. Vast distance from the Europe, kung taga saan talaga sila, is malayo yung distance. Limited knowledge of the islands, syempre mas alam po ng mga nakatira doon yung mga islands, and risk of losing other colonies if the war drags on. Kung sakali man na magkaroon ng war, di ba? Yung mga ibang colonies na maaring mapabayaan nila. So results highlighted that Filipinos peaceful but fierce when provoked, and suffering strengthen national identity. So in this part, mga Filipinos daw po is very peaceful lang. Ano yan, mga mababait. Talagang kung ano lang, mapagpasensya po ang mga Pilipino that time daw. Mapagpasensya sila kung ano lang ibigay, yun lang tatanggapin nila. But fierce when provoked. Kapag sobra na, kapag sagad na, talagang lalaban at lalaban daw po ang mga Filipino. At ina-explain niya na kung ang mga Spaniards, mahal nila ang bansa nila, ganun din ang mga Pilipino. Mahal din po nila ang Pilipinas. Kaya kapag nasagad na talaga sila, 'di ba, dun sa pasensya po nila, talagang mag-aas at mag-aas po sila ng kanilang kalayaan. And suffering strengthens national identity. Na baka akala ng mga taga Spain or mga Spaniards na kapag pinagsuffer ang mga Pilipinas, ang ano nila talagang okay, atin na yung control, talagang buong control, pero hindi po. Ang kabaliktaran daw pala, ang mga Pilipinos, kapag the more na nagsasuffer sila, the more na na mas lumalakas yung parang pananampalataya nila or yung paglalaban nila sa kanilang nationality. Ganun din naman tayo, di ba? The more na nagsasuffer tayo ngayon, parang andito pa rin yung ganyang personality ng mga Pilipino, no? The more na nagsasuffer tayo, akala natin talagang gi-give up na tayo, pero hindi, no? Dito tayo kumukuha ng lakas para mas lalo pang mag-fight. Ganun din daw ng time na yun. The more they suffer, the more they get strength. Okay? So, dyan talagang naibibigay na ni Jose Rizal yung reasoning niya sa mga arguments niya using history, critical analysis, and logic. But would another powerful nation immediately colonize the Philippines, diba? Super advanced na mag-isip ni Rizal na kung sakali man na mapalaya tayo or makalaya tayo sa mga Spaniards, may another powerful nation ba na pwedeng mag-colonize sa Philippines? Yan na agad ang mga tinanong-tanong niya, no? So, makikita ho natin ngayon yung mga bansa, na pwede niyang, tinakal. The first one is the England. No daw ang England. Kasi ang England ay already focused na po sa India, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Shanghai. Unlikely to risk its major Asian colonies just for the Philippines. Parang may mas marami pang mga Asian colonies na parang worth it i-colonize compare sa Philippines. And they might even support Philippine independence. Kasi mas mag-open port dahil kapag meron ng kalayaan ng Pilipinas, makakapag-open na sila ng mga ports nila na kung saan mas magiging magdalisay po ang trading na nangyayari sa mga English merchants. Din daw po ang Germany dahil a distant war could weaken Germany's forces. Hindi sila mag-release ng ganun kalayo, no?
risky for its own homeland security, and would rather focus on territories that are easier to control. Bakit sila magpo-focus sa bansang malayo sa kanila na mahihirapan silang kontrol? Bakit hindi na lang yung mas malapit? Mas madali nilang makokontrol. Ayan, ang France ay X din daw po dahil it more focused on Indochina and China and more interested in gains and influence within Europe lang. So, wala akong pakialam dyan sa mga malalayo dyan. Dito ako sa Europe, sabi ng France. No strong enough reason to seize the Philippines. Parang, ano bang reason bakit nila sasakupin? Ano bang kailangan nila dito? Okay? And the Holland. Sa Holland, it's already stretched across its own colonies in the region. So, yan yung mga talagang inex ni Jose Rizal, no? Talagang inisip niya, itong mga bansang to, malayo naman niyang sakupin ang bansang Pilipinas kung sakali mang makalaya siya sa Spain. But, may isang country siya na parang hinighlight. Hindi niya sinabing yes, hindi siyang sinabing no. Pero parang may posibilidad. May posibilidad. He predicts that may one day think of acquiring possessions beyond the seas. So, ayan. Why it might happen? Growing interest in the Pacific, ambitious in contiguous, other powers are colonizing too, and already showed interest in foreign affairs. Parang nafe-feel niya, nararamdaman niya na itong si America is or the USA parang may ambition na siya parang maging mataas din, no? Para mag-colonize din ng mga ibang bansa. Yan yung mga posibilidad kung bakit mangyayari. Pero on the other hand, nagbigay din siya ng mga possible bakit hindi pa pwedeng mangyari. First one is the Panama Canal not yet built. No overcrowding, no urgent need for more land. Other European powers would block the attempt. So, I would like to highlight the Panama Canal, no? Hindi pa kasi siya built that time. So, mas mahirapan sila. Parang it takes months para makapunta sa Philippines dahil nga hindi pa naka-open yung Panama Canal. Pero gaya ng sabi dyan, yet, di ba? Hindi pa. So, talaga, si Jose Rizal, isa sa mga prediction is possible na itong the Great American Republic ang susunod na maaaring manakop sa Pilipinas. At parang hindi siya nagkamali, no? Because each major power has its own interests. None had strong enough reason to seize the Philippines, especially the Filipino proved by could defend one government. So, yun yung mga bakit hindi. But, pero later on, hindi ko na po maalala, pero parang after 5 years ng execution ni Jose Rizal is natupad yan. Ang susunod na nanakop sa Philippines is the USA. Kung maalala niyo po yung Treaty of Paris, nung binenta ang mga Pilipino doon. So, parang ito daw po ang isa sa mga pinaka-accurate na prediction ni Jose Rizal. Pero ano ba ang point? Yun nga, ano ba ang point? Bakit kailangan mo i-point out to? Ganun. So, he just wanted to prove that an independent Philippines was realistic. Realistic po, may posibilidad, malaki ang posibilidad, and could survive without immediately falling under another colonial power. Kaya ng Pilipinas mag-isa. Kaya niya maging independent. Kahit wala yung mga ibang mananakop, kaya nilang tumayo ng sarili nila. That's why, susunod na pag-uusapan po natin is Rizal's vision of a free Philippines, diba? Vision niya na kung ano bang mga magiging future ng Pilipinas kung sila na lang namamalakad sa sarili nilang bansa. Ayan, we can say. Ayan. A new generation leads the way. A new generation of Filipinos work to build a stable government. Filipinos unite in developing society and relations with other nations, no longer dependent on foreign power to lead them. So after showing independence was possible, Rizal paints a picture of what the future Philippines could look like. One led by its own people, not by outside the powers, 'di ba? Kung ang mamamalakad ay yung mga Pilipino, mas may puso, 'di ba? Mas mahal nila ang bansa nila. Kaya mas maraming mabibuild na mga generation ng mga Filipinos na makakapagpa-stable, makakapagpaayos sa government. Kasi 'di ba kahit naman ho tayo kung sariling atin, mas mamahalin natin. Kung sariling atin ipa-prioritize ho natin. Another one is the economic revival in terms of agriculture, mining, and maritime
trade. Ayan, farms flourishing again, gold, iron, copper, lead, coal, ports as center of commerce. Rizal believed the economy would flourish once Filipinos themselves benefited from the country's own resources and strategic location. Naniniwala si Jose Rizal mayaman ang Pilipinas in terms of resources and lalo na sa locations niya. Maraming mga yaman ang pwedeng makuha ang mga Pilipino. That's that's why nagkakaroon po ng revival sa economics. And of course, restoration of good Filipino qualities. Peaceful, cheerful, hospitable, brave, self-confident. Dahil nabahagian siguro ng mga iba't ibang beliefs, cultures, traditions ng Spain and Philippines, maaaring naapektuhan yung good Filipino qualities at isa yun sa maibabalik yung pagiging peaceful, cheerful, hospitable, brave, and self-confident ng mga Filipinos na hanggang ngayon naman parang nananatili naman sa mga tao. And may quotes tayo dito na iniwan ho ni Ayan, freedom is not only political independence. It restores dignity, unity, and character. Freedom more restores more than politics. Ayan. Independence wasn't just about a political change, it would restore the dignity and unity of the entire Filipino people. Hindi lang ang goal ay para mapalitan kung sino ang mga namumuno. Hindi lang ang goal or ang pagnanais ng kalayaan para malaman natin na, ito, hindi na mga kaibang lahi ang mamumuno sa atin. But, yung hinihinging kalayaan, hinihinging independence ng mga Pilipino, na tingin ni Jose Rizal na makakamit din, is para ma-restore ang dignity, ang unity, at ang character bilang isang Filipino. Okay. So based on our past discussion, na talagang mafe-feel mo na sa essay na to ni Jose Rizal talagang sure siya. 'Di ba? Sure siya, confident siya. Lalaya at lalaya ang Pilipinas. Hindi ngayon, siguro hindi pa ngayon, but soon. Lalaya at lalaya, makakalaya at makakalaya ang bansang Pilipinas. And also because of that, Rizal reminds readers that a nation's fate can shift due to events that don't seem significant at first. He uses these two examples to show that history isn't just shaped by chance, it's shaped by people's decisions and actions. Hindi natin alam sa isang pangyayari lang pala na sa tingin natin ay maliit lang or hindi importanteng pangyayari, pero yun pala ay magbibigay ng malaking pagbabago sa bansa. So nasa desisyon ng mga tao, nasa desisyon ng nasa decision and actions ng mga tao. Katulad na lang po ng the crucifixion of Christ, di ba? Akala natin talagang napako lang si Jesus Christ, yun lang yun, pinako lang siya sa krus. Pero hindi pala, yun pala ang magiging rise ng Christianity. The Napoleon's defeat at Waterloo, no? Na kung saan it is just a single battle fought in one afternoon involving a relatively small stretch of land in Belgium. But this one defeat ended Napoleon's entire empire sa isang lang, 'di ba? Ang tagal mong pinamunuan yung empire mo, tagal mo nananalo. Sa isang afternoon na fight ito, natalo ka, nawala lahat. Naiba lahat. 'Di ba? Lahat ng control mo nawala. Ganon. Small, seemingly minor events that reshape world history. And Rizal closes his essay with one last message. And this is not for the Filipinos, but to Spain. Again, Rizal closes his essay with one last message, not to Filipinos, but to Spain. This marks the shift into Rizal's conclusion na instead of speaking sa mga fellow Filipinos po niya, he now directly addressed the Spanish government. Straight to the point na, sa inyo na to, kayo na ang subject ko ngayon. Ganon. And his last message, ito siya. The first one is, listen, don't suppress. Kapag ang mga Pilipino ay humihingi ng katarungan, humihingi ng kapayapaan, humihingi ng rights,
Ang sinabi ni Jose Rizal sa mga Spain, sa mga Spaniards ay, makinig kayo, ibigay nyo, i-provide nyo. Hindi nyo sila tatakutin. Huwag nyo sila takutin. Ibigay nyo yung, ah, ibigay nyo yung rights na dapat sa kanila. Another one is give rights willingly and sincerely. Kapag magbibigay kayo ng rights sa mga Pilipinos, hindi lang basta-basta parang nagdadoubt pa kayo na parang, ano, ibibigay ko ba to? Baka nagdadalawang isip pa. Ganun. Ibigay nyo yung rights willingly and sincerely. Yung deserve nila, ibigay nyo. And last is the remembering Filipino loyalty and sacrifices. Rizal reminds Spain of the Filipinos' years of loyalty and sacrifices and service. 'Di ba? Kaya ito yung tanong eh. What should be thought of a people who gave their youth and strength but were still denied justice? Can you imagine that? 'Di ba? Binigay mo na lahat. Pinagservisyohan mo siya. Lahat ng loyalty, lahat ng kaya mong ibigay na sacrifices, na service, binigay mo, but still, dinidenied pa rin nila, hindi pa rin nila gustong ibigay yung justice, yung rights na para sa'yo. 'Di ba? This is very emotional part kasi parang si Rizal, no? He speaks almost as if he represents the entire Filipino nation, reminding the Spain of everything Filipinos have given. Hindi siya nagsasalita para sa kanya lang. Nire-represent niya yung mga buong Filipino na binigay ko na lahat, pinagservisyon kita, I became loyal to you, but at the end of the day, hindi pa rin, kulang pa rin, hindi pa rin maibigay yung rights na dapat sa akin. And also, he gave his final warning to Spain. If Spain remains deaf to Filipino demands, kung patuloy na magbibingi-bingihan ng Spain or mga Spaniards sa mga hinanaing ng mga Filipino, sa mga nais ng mga Filipino, the day will come when Filipinos act on their own to win their freedom. Hindi na nila hihintayin ng mga Spaniards pa ang gagawa or ang Spain pa ang gagawa ng paraan para makuha nila yung freedom na yun. Sila na mismo ang gagawa at kukuha ng freedom or ng kalayaan na dapat sa kanila. Results and the essay, quiet but powerful warning. The future of the Philippines depends not just on fate but on the choices Spain and the Filipino people make. So, freedom was not simply about removing colonial rule. It was about giving Filipinos the opportunity to become the nation they were capable of being. Siguro, ito yung pinakalas quotations or quotes na may ibibigay ko or naibigay ni Jose Rizal ako. Freedom was not simply about removing colonial rule. It was about giving Filipinos the opportunity to become the nation they were capable of being. Kaya hanggang sa dulo ng essay ng chapter 9 ni Jose Rizal, talagang ipinaglaban niya, nanindigan siya na kaya ng Pilipinas. Kaya niya maging malaya. Kaya niyang pamahalaan ng sarili niya. Hindi niya kailangan ng ng mga foreign para maging stable ang government nila, no? Kahit sila lang kaya nila. Because they have unity. At sana maibigay ng Spaniards yung pagkakataon sa Pilipinas, sa mga Pilipino, na pamahalaan naman yung sarili nila. Dahil alam ni Jose Rizal, kaya at kayang-kaya nila. So, that is my discussion for this chapter. And for the significance of the essay, The Philippines a Century Hence stands as one of Rizal's most influential political essays because it combines historical evidence, logical reasoning, and political analysis to explain why colonial rule could not endure forever. Rizal believed that true national progress depended on freedom, equal rights, and good governance, making the work an important expression of his ideas on nationalism and responsible leadership. And for the summary and insight, this essay reflects on the values that define his life and contribution to Philippines' nationhood. Rizal believed that genuine patriotism is rooted in wisdom, truth, and peaceful reform rather than hatred or violence. And on my personal thought, naniniwala ako na yung mga essays katulad nito ni Jose Rizal is still applicable and talagang essential, lalo na sa pagkakataon po na
ito. Pero nakakasad lang 'no, na kung saan nakamit na natin yung kalayaan natin. Yung pini-predict ni Jose Rizal na kaya nating makuha yung kalayaan natin, ay nakuha natin. Pero nakakatakot na parang sa panahon po na ngayon, sa panahon ngayon, parang tayo ay bihag ng sarili nating bayan. Sana ay may natutunan po kayo sa aking pong part, and that's all. Thank you for listening. Good day, guys.